Hey, naka-break ako ngayon. Today is Monday, 5th of August. And lunchtime, so, yan. Naka-break ako. So, ano nga bang pagkukwentuhan natin ngayon? What are the things na namimiss ko sa UAE? So, kung yung mga bago sa channel na to, kung hindi nyo pa alam, tumira kami sa Abu Dhabi, United Arab Emirates ng 17 years. So, ako mahigit na 17 years, si husband almost 18 years. Akala ko nga 16 lang ako, 16 years and then si husband 17. Hindi pala. More than 17 years ako, tapos si husband almost 18 years siya. Or, yeah, more than 18 years. Parang ganon. Anyways, so, ano nga ba yung mga bagay na nami-miss ko sa UAE in comparison dito sa buhay namin sa New Zealand? Ano nga ba? Food. Like, sa UAE, every single weekend, nakakakain kami doon sa mga magagandang restaurant. I can say, not fancy restaurant, pero yung mga level na Cheesecake Factory, Texas, hotel restaurants, yung mga yan. Buffet, although hindi kami madalas sa buffet kasi nga, hindi siya sulit sa amin kasi hindi naman kami ganon kadaming kumain. Actually, more on drinks. Doon kami malakas. Not alcoholic beverages, yung mga juice or soft drinks, ganyan. Diyan kami malakas. Pero in terms of food, hindi ganun kadami yung intake namin. Yung Friday, usually, magpapadeliver kami ng food sa bahay. And then, Saturday, Sunday, okay, kumakain kami sa labas. And then, in the middle of the week, meron din kaming pa-deliver. Mostly McDonald's, pero depende. Minsan kasi, pag nagkikrave kami ni Butch ng ibang fast food, then yun, maliban sa McDonald's, meron pang isang additional na fast food. So, in terms of kainan, madami talaga kaming choices. And, not only yung accessible, yung mga magagandang restaurants, kumbaga hindi hassle yung mag-drive papunta sa mga restaurants na yon. Unlike dito, ang alam kong pinakamadaming kainan is nasa CBD. Yung pinuntahan namin na may, diba, yung may mga shopping galore shops na pinakita namin doon sa isang video. So madaming restaurants doon. Pero hindi kami nagpupunta doon for the sake lang na makakain kami sa labas ng masarap. Kasi nga, una yung parking, hassle yung parking. Tapos, iniisip namin after kumain, anong gagawin namin doon, di ba? Kasi ang pwede mo lang naman magawa doon is shopping. Yun. Di ba? Actually, speaking of shopping, isa rin yun sa namimiss ko sa UAE. Kasi dito, very different and very selected lang yung mga brands compare sa mga brands na meron sa UAE. Kasi sa UAE, makakabili ka ng mga mid-range to high-end brands na as in marami kang option. Dito sa Auckland, in fact, ang Auckland na ang parang sentro na ng mga transactions compare sa ibang part ng New Zealand, ang Auckland na ang pinakamaraming options when it comes sa shopping. Kasi ang pagkakaalam ko, ang mga Kiwis or ang mga tao ng New Zealand is nagto-travel sila papuntang Australia kapag gusto nilang mag-shopping kasi malapit lang naman ang Australia dito sa New Zealand. So, not only that, na marami kang option,
yung mga brands na yon mabibili mo on an outlet price. So, I guess safe to say na parang makakamura ka na may brand ang isusuot mo na clothes, shoes, and bags. So, yung mga mahilig dito na viewers ko sa mga brands, ang mga favorite na brands ko from UAE na hindi ko alam kung existing dito sa Auckland, parang hindi. Such as yung Aspinall of London, which is a London brand. Kurt Geiger, it's also a London brand. River Island, it's also a London brand. Ano pa ba? Well, Zara meron dito. Apart from those, Einer. Einer is a German brand, pero wala dito. Ano pa ba? So, yung mga brands na yon hindi available dito. Pero pag sa UAE, madami kang malls na pwedeng puntahan na accessible and available yung mga yon. So, okay. What's my point? I mean, hindi ko binabanggit to na nami-miss ko tong mga bagay na to sa UAE dahil wala dito sa New Zealand. So, it doesn't mean na nami-miss ko yung mga yon. Malungkot na ako. No, of course not. At the end of the day, those are just material things. And nandun ako sa point ng buhay ko na, well, na-appreciate ko pa rin yung shopping and luxury things. But it's not anymore the same cravings or the same priority as I had it back nung nasa UAE ako. To be honest, nung nasa UAE kami, I guess the only thing that kept us getting motivated sa buhay doon sa UAE is because of weekend shopping. I mean, if you are working in UAE and you have a career, a stable career sa UAE, yung mga items na nabanggit ko, ma-afford mo yun. Ma-afford mo talaga. Kung may stable na career ka and matagal ka nang nag-work doon, it's so convenient for you na ma-afford mo yung mga yon. But it was as if nung nasa UAE kasi kami, na parang somehow yun na lang yung consolation namin kasi working in UAE is more of a tense environment kasi yung mga viewers dito na hindi nakakaalam, if you're working in UAE or in any Middle East countries, naka-base lang yung stay mo sa bansa from your employer. So, employment visa lang, which is cancelable anytime, which is maski nasa nag-exist pa yung kontrata mo, if anytime sabihin ng employer mo that they found somebody na mas skilled kesa sa'yo or mas kumbaga mas innovative kesa sa'yo, you know, in only a matter of 24 hours, kaya kanilang palitan. So it was like every single day kung nasa UAE ka, parang, alam mo yun, parang takot ka all the time na hindi mo ibigay yung best mo. Which is why it created a culture of parang toxic environment. Kasi even if outside office hours ka na, even if naka-leave ka, even if holiday ka, you have to continue working. Yung ganun yung feeling. Kasi alam mo sa sarili mo na in a snap of finger, in a snap of ganyan lang, kaya ka na nilang palitan. So it was like, para siyang threatening na magstay doon, especially kapag
andun ka na sa age na alam mo na hindi ka na bumabata. I mean, 'di ba? Sino bang bumabata? I mean, lahat tayo tumatanda. And habang tumatanda ka, syempre, mas dumadami yung competitors mo na mas may edge sa'yo. Unless, of course, kung andun ka sa mga position titles na, kunyari, ikaw ay isang general manager or CEO, president ng kumpanya, then, even if, you know, kumbaga yung ganun yung position mo, then alam mo na makakahanap ka ng work even if palitan ka nila. You know. So, ganun yun yung pumapasok lagi sa isip ko. Like, I've never had this type of, thinking before na, kasi nung nasa UAE kami, I mean, the only thing that kept me motivated, I guess, na mag-work pa is because, ayun nga, during weekends, shopping galore, kain dito, like, even on impulse buy, ma-afford mo yung mga bagay na normally hindi mo yun mabibili kung average yung sahod mo or yung income mo. I guess because sa UAE kasi, as I mentioned also in one of my vlogs, pwede ka kasing makaipon talaga doon. Like, meron kang yearly airfare ticket that is convertible into cash. Tapos, depending on your grade level pa, pwedeng, even if kumbaga yung mga anak mo, yung spouse mo, meron ding allocation ng ticket na convertible into cash also. And then, may annual bonus, times 1, times 2, times 3, times 4 ng sahod mo. It depends sa performance ng company and it depends sa management ng company ninyo. And aside from those, meron ka ring yearly increase, yung mga ganun ba. So, I guess yung UAE is really a working environment for younger generation. So, as time goes by, maiiba kasi yung priorities mo sa buhay. And like for example, kami nung time na yon, syempre ini-enjoy pa namin yung material things. Pero along the way, nung nagkaanak kami and na-realize namin na mas importante yung future ng mga bata kaysa sa material things, di ba? One of the things na kumbaga, considerable moving here in New Zealand. Although, alam ko na iba na yung topic natin. Okay. So, kung regardless magkano man kahit gaano kalaki ang naipon mo, kunyari coming from UAE, and your plan is pagdating ng time na magka-college na, mag-university na yung mga anak ko, babalik na kami ng Pilipinas, magbi-business na lang kami. Usually, ganun yung way of thinking ng most of the OFWs, diba? Ganun yung thinking ng karamihan. Iipon lang ako dito sa abroad, tapos uuwi na ako, dun mag-aaral yung mga anak ko, magbi-business ako, etc. etc. But, without realizing, kung wala kang successful business before going back to your home country, number 1, and number 2, if kung wala kang passive income na malalaki yung income mo doon, hindi tatagal yung naipon mo. I'm very sure of it. Kasi, let's say, may lumapit sa'yo na family member or malapit na kamag-anak and lumapit sa'yo and saying, kailangan ko siyang ipagamot and it's a life and death situation na alam mo sa sarili mo kailangan mong tumulong. You can't refuse and say, sorry kasi ang naipon ko is para lang sa mga anak ko. Of course not. You cannot say that. And
of course, human as we are, we have the compassion and the empathy, the sympathy na alam mo na kailangan mo talagang tumulong. And once na nag-start ka ng maglabas ng pera, mabilis na lang maubos yan. I mean, it's not buffet na yung bulsa mo is refillable ng, di ba? So, yun yung sinasabi ko, kung wala kang successful business na babalikan sa Pilipinas, kung magre-retire ka, and number 2 is kung wala kang passive income na malalakas kumita at uuwi ka sa Pilipinas, and may mga tao ka, may family members ka, or may family ka, biological family ka na sinusupport, hindi tatagal ang ipon mo. Kahit gaano man yung katagal, I assure you, hindi yan tatagal. Kasi sa Pilipinas, number 1 problem is wala naman talagang public health support aside dun sa SSS and PhilHealth. Magkano lang bang di ba, ang makukuha mo dyan kapag may na-hospitalize. And hindi naman pwedeng i-consider mo na, okay, para safe yung mga family members ko, bumili na lang ako ng health insurance. Okay, bilhan mo yung asawa mo and yung mga kids mo. What about your parents? What about your siblings? Diba? I mean, bibilhan mo ba sila lahat ng health insurance? Of course not. Eh di ubos yung kita mo kung every year magre-renew ka ng health insurance for all of them. Diba? It's not practical. So the only way na ma-maintain mo yung cost of living para lahat kayo sa family mo, yung asawa mo at yung mga anak mo, and at the same time masusuportahan mo pa rin yung biological family mo if, 'di ba, if meron kang stable na income na alam mong hindi hihinto anytime. So can you imagine kung nasa UAE ka and biglaan, kunyari, let's say nagkaroon ng change of management or na-bankrupt yung kumpanya na kailangan mo nang umalis and hindi ka makahanap ng ibang work. And the only option for you is umuwi ng Pilipinas. Then, babalik ka sa, di ba? Babalik ka sa wala. And I mean, hindi ganun kadali na mag-start from scratch. Especially, mag-a-adjust ka di ba, ng expenses mo from abroad tapos biglang nasa Pilipinas ka. Kailangan maghanap ng work, and for sure yung makukuha mong sahod sa Pinas hindi kasing laki ng nakukuha mong sahod compared sa abroad, di ba? Kasi kung nagpapadala ka ng pera papuntang Pinas, yung pera mo na ipapadala mo convertible into Philippine currency. So, malaki siya, di ba, kapag na-receive nila. So, I guess, I mean, umahaba na tong topic na to, pero my point is, hindi kasi kumbaga, hindi pang habang buhay yung material things. I mean, hindi importante ang material things when it comes to comparing yung priorities mo, na mas mahalaga pa rin ang welfare at yung well-being and yung health ng pamilya mo. Yun yung mas importante. Minsan nga nagkukwentuhan kaming mag-asawa. I mean, kunyari nagda-drive nasa daan. Alam mo yung sabi namin, alam mo yung nakakamiss sa UAE, parang paglabas mo ng motorway, makikita mo parang alam mo yun, yung 9 out of 10 cars or 8 out of 10 cars, parang mostly luxury cars. And that's normal in UAE. It's normal kasi accessible na mag-loan ng kotse sa UAE. I mean, dito rin naman. Pero kasi, kung dito ka maglo-loan ng kotse na mamahalin, ano bang bayad mong ganun kalaki, di ba? I mean, living in New Zealand is not as extravagant as earning in UAE. Let's face it, dun sa mga nagbabalak na lumipat dito, kung yung hahanapin nyo is kasing laki pa rin ng income ninyo in grand total ng nakukuha nyo sa UAE versus sa makukuha nyong sahod dito sa New Zealand, it's very different. Kasi unang-una, taxable yung income nyo dito, and yung sa UAE, gross makukuha doon, walang kaltas ang sahod mo doon. Everything, like, makuha mo yung bonus mo, makuha mo yung ticket mo, convertible into cash, hindi yun natatax. Pero dito, ano ba ang income mo? Ang income mo lang dito sa New Zealand is yung work mo, yun na yun.
Wala kang bonus, walang annual bonus, walang yearly ticket na convertible into cash unlike sa UAE. So, yung mga bagay na yon kailangan mong i-consider, kumbaga, i-take into consideration kung plano mo talagang mag-settle dito sa New Zealand. Kasi, mag-iiba talaga yung buhay mo dito, magiging simple siya. Pero as I said, kung ang hanap mo talaga is simpleng buhay, na at the same time, ma-afford mo na magpadala sa mga mahal mo sa buhay and makasama yung mga anak mo habang nag-aaral na hanggang matapos na sila ng universities, then go for New Zealand. Kasi malaking bagay yung kasama mo yung mga anak mo habang lumalaki sila. So, yun. Number 1 is restaurants, number 2 is shopping, number 3 is cars. Number 4, ano pa nga ba ang nakakamiss sa UAE? Nakakamiss sa UAE is, I guess yung malalaking malls. Yun. Kasi, maski saang magpunta ka na mall sa UAE, pwede kang tumagal ng maghapon doon nang hindi ka talaga maiinip kasi sa dami ng mapupuntahan mo and minsan sa loob ng mall may mga theme parks pa. Saan ka makakakita ng ganun? Which is, I think sa Pinas may ganun din, di ba? Yung sa laki ng mga mall sa Pinas, may church pa nga o may chapel sa loob ng, di ba? Ng mga mall sa atin sa Pinas. Tapos may theme park sa loob. So, yung mga ganun, hindi mo yun mahanap dito kasi ang mga malls dito, maliliit lang talaga ang sizes. And ang purpose lang talaga ng mga malls dito is, bibili ka. And then, alam mo yun, yung pagpasok mo ng mall, in a span of few minutes, nasa labas ka na, natapos mo na siya, naikot mo na siya. And, to cut it short, wala ka man nabili, naikot mo na siya. And wala ka man nabili. Alam mo yun, so, which is good, I think, kasi, di ba, makakatipid ka kasi hindi ka nakaka-shopping, di ba? So, tipid yun sa'yo, advantage yun sa'yo. Pero, ayun nga, I guess, even if the life here in New Zealand is simpler, mas na-appreciate ko talaga yung buhay dito kasi hindi ako na-stress, hindi ako na-pressure. Same way with Butch, although alam mo yun yung, kung tutuusin, wala pa nga kaming residency dito, di ba? Wala pa kami sa stage na yon. Pero, maski yung visa namin is, andun siya sa category ng temporary visa kasi nga, 'di ba, hindi pa naman kami nakakakuha ng residency. Yung hindi siya stressful, hindi siya nakaka-tense. Andun yung peace of mind. After work, pahinga ka, diretsyong pahinga, hindi mo kailangan i-check yung emails mo every now and then. Kasi naalala ko nung nasa UAE, alam mo yun yung every now and then kailangan mong i-check yung mobile mo. Kasi alam mo may darating na emails na kailangan mo ring sagutin immediately. So, yun yung part na on the opposite side, yun yung bagay na hindi ko talaga namimiss sa UAE. And I'm glad we made the decision na lumipat talaga kami dito kasi talagang malaking bagay na stress-free ang buhay dito. Merong yung director namin sa office, in-approach niya ako kasi yung dating executive assistant niya is sa Dubai siya nag-work and yung director namin was also having a career before in Dubai. So, he's an Australian and tumira siya and nagtrabaho doon ng ilang taon sa UAE, sa Dubai. And yung naging executive assistant niya is Pinay. And ayun nga, nung pinakausap niya sa akin kasi gusto daw mag-inquire nung dating EA niya kung papaano mag-migrate dito, papaano kami nag-start mag-asikaso ng papers papunta dito. And yun nga, nung nakausap ko siya, as in talagang na-inspire siya. If you're watching now, hi! So, na-inspire siya sa buhay namin dito and yung journey namin papunta dito. It wasn't easy pero I guess it's worth it na andito na kami ngayon. And siya kasi is ganun din, nasa 17 years din yung buhay nila na mag-asawa sa UAE and gusto na nilang umalis doon.
But the only thing that they have to consider at this point in time is their age. Kasi andun na sila dun sa age na malapit na dun sa age limit. Kasi 'di ba hanggang 55 lang pwedeng makakuha dito ng residency. So kayo kung nasa UAE kayo or nasa Middle East kayo, and if you are considering na lumipat sa New Zealand, don't postpone it. I mean, kung may funds kayo and 'di ba kung meron kayong pathway na pwedeng i-consider in applying in moving to New Zealand, then go for it. Don't postpone it kasi time is running and hindi mo na maibabalik yung past, unfortunately. So, habang maaga pa, habang pwede pa yung age ninyo, gawan nyo na ng paraan para makalipat na kayo ng bansa. So, ayun lang guys. Tapos na tong lunch break ko. I'll see you soon. Hey guys, nandito ako ngayon sa balcony. Alam niyo ba yan, yung puno na yan? Few months back, diba kung nakikita niyo sa mga previous vlogs ko, mukha na siyang haunted. As in, alam mo yung parang lantang-lanta na talaga siya. Yung parang feeling mo wala na siyang chance mabuhay. Pero tingnan mo, alam mo yung bigla siyang namulaklak. Tapos itong sa right side, di ba kung nakikita niyo yung mga previous vlogs ko, dati ito yung madaming bulaklak na puro pink, at saka yung isa, rose colors naman yung sa likod niya, di ba? Tapos ayan, unti-unting nalaglag yung mga bulaklak niya kasi patapos na yung season niya. Yung isa naman sa left side, yung may season ngayon, which is why ayan, ang gaganda ng mga bulaklak niya. Kaya lang, maski gustuhin ko mang kumuha, mabilis siyang malaglag. As in, maganda yung texture ng bulaklak, pero mabilis siyang malaglag. Di ko alam why, pero yan. Ganda niya, as in, ang ganda-ganda. Diba? Miracle talaga ang nature. Galing ni God. So, nandito ako ngayon. Inaantay ko si Butch kasi wala pa siya. So, on the way pa lang siya pauwi from his school. Yung friend namin na dumating dito, nakalimutan ko yung, alam ko na tanong ko na yung course niya. Masteral din yung course niya, yung family friend namin. Di ba nakwento ko na dumating siya recently and student pathway din siya. So, yung sa kanya is same duration din, 1.5 years. Although, yun nga, hopefully ma-accelerate din yung studies niya na umiksi yung study period niya gaya ng kay Butch, kasi di ba ganun din yung kay Butch, 1.5 years and then accelerated into 1 year, di ba? So, less yung stress ng pag-aaral. And then, alam niyo ba, nakakagulat kasi yung klase niya 4 times in a week. As in, sabi ko nga, grabe naman, parang talagang normal student siya na everyday, Friday lang ang pahinga niya from school. And then, since na pagkaganyan kasi, madaming mga projects, presentations, tas may mga group assignments pa yan, group presentations, group projects. So, ang nangyayari, instead na half day lang siya sa school, maghapon talaga siya, umaabot yata siya ng parang 4 o'clock sa school kasi nga, yun, they work together na as a group kasi nga, yung sa mga projects nila. And then, sabi na nga lang namin, baka naman nag-a-adjust pa sila dahil, di ba, bago lang naman. Actually, ganyan din naman si Butch, no, nung start ng classes niya, medyo stressful kasi
Um, 'Di ba, yung sa mga pagmamanage ng mga projects, presentations, ng mga deadlines, yan, kailangan kasi matapos yan. May individual, tapos meron pa, on top of that, meron pang group project. So, 'di ba, lahat ng yan, may deadlines yan. And hindi naman pwedeng, alam mo, yung putyo-putyo lang na project. Kailangan talaga, alam mong maganda yung isasubmit mo kasi masasayang lang yung ano mo, yung effort mo. Kasi alam nyo ba, may mga classmates si Butch na hindi tinatanggap yung mga projects, binabalik sa kanila. Kasi yung tipong, siguro iniisip ng mga kaklase niya, pwede na to, basta matapos lang, may ma-submit lang. Although I'm not sure, baka naman sa kanila, yun na yung, kumbaga, todo na sa kanila yung effort na yun. And yet, binabalik yung mga tasks nila, yung mga assignments and projects nila, which is, di ba, nakakaawa naman kasi hindi naman madaling mag-aral, di ba? Ang hirap kayang mag-aral. Ako nga, nung pinag-iisipan namin yung pathway namin papunta dito, and inisip namin, what if ako yung mag-aral, tapos si Butch yung mag-open work visa? But then, sabi ko, hindi ko kaya. Hindi ko talaga kaya. Alam mo yung, ayoko talaga yung nasa school. Alam mo yun, yung tipong feeling ko sawang-sawa na akong mag-aral. May mga tao na gustong-gusto nila yung nag-aaral. Pero ako yung parang yung natutuyuan ako ng utak at ng bait kapag nag-aaral ako. Stressful talaga sa akin. Alam mo yun. By the way, alam nyo ba, accountancy ako. As in, bachelor's in accountancy ako. Bachelor's of Science in Accountancy. Pero hindi ko siya na-practice. And 5 years siya. Tapos, hindi man lang ako nag-attempt kumuha ng board exam kasi alam ko hindi ko siya ipapasa. Alam mo yun, yung tipong, nung time na kukuha ako ng course, hindi ko alam kung anong kukunin kong course. Nakigaya lang ako sa ate ko, yung panganay namin. And nakita ko successful siya sa career niya. Inisip ko, mag-accountancy na lang ako para maging successful din ako sa career ko. Tapos hindi ko man siya na-practice. Oh well, anyway. Ayun nga. So, naisip ko lang balikan yung topic kanina about cars. Yun nga. Doon sa previous work ko, meron akong kasama doon na Armenian siya. And yun nga, madalas actually siya yung nakakausap ko doon. Kasi 3 lang naman kami sa office, yung CEO, yung business analyst, tapos ako. So 3 lang kami sa office most of the time. And yun nga, kumbaga yung opisina namin is separated from the rest. So usually tahimik sa opisina namin. Pero pagka wala yung CEO, yun yung time na kahit papaano medyo maluwag kaming nakakapag-usap o kwentuhan nung ka-office mate ko. So, ang sabi niya sa akin, yun nga, there was a time, mahilig kasi siyang yung not argue, debate, parang ganon. And very opinionated siya, and kasi naman, diba, aside sa successful siya sa career niya, and diba, tapos lalaki pa siya, tapos mas may edad siya sa akin, so very dominant talaga yung personality niya. And yun nga, yung matalino talaga siya. I'm very sure of that kasi hindi naman siya abot sa ganyang level ng career niya kung hindi siya ganyan katalino. So, we always debate on things na syempre kanya-kanyang opinion. And one time, we're talking about cars. Sabi niya, why would I choose na i-drive ang Nissan Qashqai if I had
the option to be able to drive an Infiniti car. So kasi yung kumpanya namin guys sa Abu Dhabi, it's a company car. Like it's a car dealership, I meant to say. So meron dun 3 brands na hinahandle ang kumpanya. It's Nissan, Infiniti, and Renault. Infiniti is a luxury car. And Renault, it's a French brand. Yun yung parang on the lower price level ng mga binibenta namin kotse. So yung Infiniti, yun yung luxury car. And at the time, yung gamit namin is Nissan Qashqai. Actually, yun yung very first car namin ng pamilya ko. And binili namin siya kasi nung magkaka-baby na kami, bago kami magka-baby, bago dumating sa buhay namin si Lucas. So, ayun nga. Sabi niya, why would I opt to drive daw a Nissan Qashqai when there is a possibility na mag-drive ako ng Infiniti? At that time, we were talking about money. We're talking about material things. Yun yung topic namin. And sabi ko, well, maganda ang Infiniti. I mean, sino bang may ayaw ng luxury brands, diba? It's not only a car. Even if sa bag, let's say sa bag. If it's a luxury brand, syempre, gustong-gusto mo yan nakikita, nahawakan, diba? O ginagamit. Compare sa mga cheaper material things, diba? So, ang point niya was, pwede akong mag-upgrade ng career so that ma-afford ko in buying a luxury car. Yun yung point niya, in short. And ang sabi ko, no, iba-iba tayo ng priorities sa buhay. I mean, I don't have anything against those people na mas prefer nilang bumili at mag-drive ng luxury brands. But to me, kasi siguro dahil yun yung I guess yun yung pinaniniwalaan ko na it doesn't matter kung ano yung brand ng kotse na dinadrive mo. It doesn't matter kung gaano kalaki, kaliit yung size ng dinadrive mong kotse. As long as maayos yung takbo ng kotse, safe yung kotse, diba? It's the same destination na mapupuntahan nyo, diba? So, that was my point. And ang pinipilit niya is that iba daw kasi ang feeling nang nasa loob ka ng luxury car. Iba yung takbo, iba yung feel pag hinawakan mo. Iba yung pag nag-accelerate yung kotse. Iba daw yung ego boost ng kotse, kumbaga, na gamit mo kapag ganun ka-luxurious yung gamit mo. But, alam mo yun, yung talagang nagdi-debate kami na, no, I'm not that person who would prioritize luxury car over other necessities of my family. Kaya nga daw, dapat daw, mag-push pa ako para makapag-upgrade ako ng career. Pero ang akin naman, if on that stage, at that stage in life na hands-on kaming mag-asawa sa mga anak namin, wala kaming household help, wala kaming nanny, and hindi kakayanin yon na mag-upgrade ako ng career while taking care of my kids, doing a full-time job. Diba? Yun nga lang, hindi ako nag-upgrade ng career, meron akong full-time job, tapos full-time na hands-on kami sa mga bata. Yung ganon, yun nga lang challenging na, what more kung mag-upgrade pa ako ng career. I mean, for some people, it's their choice na, kumbaga gusto nilang mag-upgrade ng career, and some of the people even sacrifice their family time, their quality time with the family just, to be able to reach their dreams. And I'm nothing against that. It's just that magkakaiba kasi ang tao ng priority sa buhay.
Yun yung hindi maintindihan sa akin ni nung ka-office mate ko na lalaki. Kasi daw, alam mo yun, ang sinasabi niya, darating daw ang time na maghihiwalay kaming mag-asawa. Yun yung perception niya. Darating daw yung time na makakakita ng mas maganda, mas bata sa akin ang husband ko, or darating ang time na magkakaproblema kaming mag-asawa, maghihiwalay kami, and saan daw ako pupulutin? Yung ganun ba? I mean, yun yung sabi ko sa kanya na in-explain ko sa kanya, well, unang-una, hindi ka maghihiwalay ng asawa ko. Kasi magkaiba ang priorities natin sa buhay, and magkaiba rin ang paniniwala at pag-handle mo ng family at ng pag-handle namin ng family ko or ng relationship namin ng husband ko. And hindi kami nag-iisip ng ganong bagay na maghihiwalay kami. And worst comes to worst, in case that happens, I'm an independent woman. Kaya ko naman yung sarili ko. Kaya kong kumita on my own. Hindi nga lang, syempre, kasing laki ng mga tipong super successful sa career nila compared kung anong meron ako nung nasa UAE ako, kung anong meron ako dun sa career ko. But I guess my point is that ever since pa, hindi importante kung ano yung dinadrive mong kotse. I mean, well, sometimes it speaks about your status in life. I mean, siguro some people would assume, siguro mayaman siya. Kasi, ang sasakyan niya is Patrol, ang sasakyan niya is QX80. Siguro yan, sobra-sobra yung pera niya. Or siguro yan, mataas ang posisyon niya sa kumpanya. Well, I'm not bothered kung ano man ang isipin sa akin ng mga tao na I'm only driving or I'm driving a Nissan vehicle. I have nothing to worry about. Kasi sa akin naman, as long as masaya yung family ko, masaya ang relationship namin ng husband ko, I don't really mind kung ano yung kotse na dinadrive namin as long as comfortable and as long as safe yung kotse. Yun yung point ko. Naikwento ko lang kasi yun. Naalala ko kasi suddenly yung ka-office mate ko na yun. He's very opinionated, although he's well-driven sa dreams and goals niya of becoming more and more successful. In fact, na-promote pa nga siya a year bago ako umalis ng kumpanya. Na-promote ulit siya on a higher level position. And that's his goal, na yun nga, continuously mag-elevate yung career niya, mag-upgrade siya ng career. Pero, I always see him so stressed, and every time I would hear him, he's so angry, he's fighting with a colleague, he's screaming, he's shouting with one of our colleagues. Alam mo yun, yung very stressful yung hawak niyang responsibilidad, and yet pinupush pa niya. Sa kanya, masaya siya sa ganun, pero kumbaga hindi yun yung main goal ko na i-sacrifice yung mental health ko just to be able to have the best career. Yung ganun ba? What's important is that you have a balanced life, and you're able to buy the things that you want in life, the food that you want to eat, diba? You're able to live a decent life, not only for yourself, but for your family, and at the same time, even extend help to those family members back home. And sometimes, diba, tumutulong pa nga tayo, lalo na tayong mga Pinoy, mahilig tayong tumulong, diba? Even to the other people na hindi natin kadugo. Yan, so, alam ko medyo mahaba na tong video na to, pero naisingit ko lang siya. I hope you enjoyed this video.
Please comment down below, like, share, and subscribe. And click that notification bell at the bottom so that you'll be aware of my future uploads. So, I'll see you again soon. God bless you and enjoy your day. Bye!